Hello po, Pisces. Since maulan ngayon, ewan ko ba, parang ang gusto nating mahingi na message para sa mga taong kakahiwalay lang, sa mga partner, either broken-hearted, kung sino man ang nagsosolong na ngayon, bakit, ano bang iniisip ni partner or iniisip niya, anong nangyayari na sa ngayon, mga ganyan ba. So, eto, pre-shuffled cards as usual. So, heto na po. So, maulan, medyo pasensya na lang. Kumukulog pa. What if it was easy? Ano yan? What if it was easy? It doesn't have to be hard. Call in the universe, the stars, the angels, and all their powers. Find the solutions. Would you take the next step if it were easy? It's time to expect ease. Call in grace and receive guidance. You are supported. List 10 possible ideals for your soul's current calling. Lean into ease, it's here. You just have to say yes to it. Okay, so tingin ko baka minsan feeling ko itong message na to para sa mga love connections na baka sakaling naremedyohan kung tinake easy lang at hindi na masyadong pinalalim yung sitwasyon, kasi merong mga ganong cases. Tingin ko yan yun. So, hindi to magre-resonate sa lahat, paalala. And sa mga nag-resonate, paki-like na lang po and paki-comment para makatulong sa channel. Thank you, yun lang. And then, tingin tayo sa mga cards na to, hingi po tayo kung ano, kasi ito parang recent lang or sa mga breakups na tinitreasure mo pa, pero minsan parang the damage had been done, na sabi mo na, masakit kasi ang mga salita, so hindi na maisusoli pa, nasaktan mo na yung tao, and then yun na, bigla na lang kayong naghiwalay. So ayun po, hingi po tayo ng additional messages. Ano po kaya ang nasa isip ng mga partners ng mga ganito? So ito, with matching background tayo kasi maulan, makulog. So pre-shuffled cards. Ito, I left you when I saw you with someone. Ayan, parang so yan. So parang hindi na siya nang hingi ng rason nung nakita ka, nasaktan na siya, and then goodbye. May mga tao talagang sobrang sensitive pagka sobrang mahal na mahal ka, and then nakita ka lang may kasamang iba, kahit hindi naman sure kung baka friend lang yan or pag nakita kang masayang kausap, yung pala best friend mo, or yung pala bading naman pala yung kasama, mo lang pala siya, kabarkada, mga ganon, ayun na. So, ano pa kaya? I left when I saw you with someone. So, ito, pumapasok pa rin sa isip niya na
magkakasama pa kayo ulit. Pero wag umasa, ha. Ito yung mga naiisip niya, maaari niyang naiisip sa ngayon, pero wag umasa. At gamitin pa rin ang intuition. So, hindi pa tayo. You were the best thing in my life. Seryoso talaga siya sa inyo. Kaya lang, nung nakita ka niya na may kasama, sobrang na-hurt siya. May mga tao kasing ganun, pagka nasaktan mo siya, hindi ka na talaga niya kikibuin. Kahit na anong paliwanag mo. May mga ganyan po. Isa pa po. I wish I could share my good news with you. So, tingin ko, dati, lahat pinag-uusapan nyo, best friends kayo, and lovers din. Ang ganda ng combination nyo, soulmate. But then, nasaktan siya nung nakita niya, siguro lagi kayong magkasama. And feeling ko lahat ng tiny details sinasabi niya sa'yo, lahat, kahit na kung ano yung ginawa niya, na nararamdaman niya, lahat, parang best friend, talaga partner, lover, lahat ng secrets niya sinasabi niya sa'yo, tapos biglang ganon. Hindi niya kilala, bigla ka niya nakita. So sobrang nasaktan siya. So, may mga tao po talagang ganun. And, hingi tayo ng advice sa universe. Tandaan na magre-resonate ito sa iilan. And, sa mga hindi po lahat, maaari nyong kalimutan na lang yung iba na hindi para sa inyo. Okay po? So, ito po, ano pong message nyo? Pre-shuffle na rin po ito. Ano pong message nyo sa connection na ito? Hingi po kami ng message para sa connection na ito. So, ito po. Yan na. 8 of Cups. Bakit nga? Lumayo po siya. Lumayo nga siya. Knight of Swords. Knight of Swords. And then, isa pa po. Queen of Swords. Ayan. Nako, parehas kayong spontaneous. Parehas kayong nagdesisyon ng nung nakita ito, tingnan nyo, nung nakita ka na may kasamang iba, umalis na lang siya bigla nang walang paalam. Eto, umalis na lang siya bigla. And then, ikaw naman, syempre, iniisip mo bakit naman, anong reason niya, kasi ikaw medyo logical ka mag-isip. Ang isa sa inyo kasi sentimental, eto, bigla siyang umalis kasi cup siya, so sensitive talaga siya. May isa sa inyo, water sign. Yung isa sa inyo, air sign, pwedeng Gemini, Libra, Aquarius. Yung iba naman, Pisces, Cancer, Scorpio. Itong water signs, mga sensitive sila. Ikaw, logical ka mag-isip. So, sinabi mo, bakit siya aalis? Wala namang reason. Very illogical, ganyan. Para umalis siya. Pinapakita mo namang mahal mo siya. Bakit na lang siya aalis? So, inisip mo rin na baka hindi kanya mahal, ganyan.
ikaw, logical ka kasi mag-isip. So, hindi niya ako mahal kasi iniwan niya ako. Umalis na lang siya bigla. Pero siya naman, umalis na nga ako pero hindi man lang siya nag-reach out. Parang ganon. So, ayan. Ito ang nakikita ko sa connection na to. Hingi tayo ng message from the angels. Eto po. Ay, shucks. So, heto po, message from Archangel Hope. Look for a cosmic gift. Remember, you deserve it. So, parang ang ibig niyang, ang nakikita ko dito, yung i-treasure nyo na lang na yung naging relationship nyo is a gift. Kasi hindi naman lahat ng relasyon ay maganda ang nagiging samahan. Dito kasi parang ang tingin ko sobrang close kayo, sobrang soulmate kayo in a way na lahat na lang ultimo pinaka-tiniest secrets pinag-uusapan nyo. Yun nga lang, sobrang sensitive and yung isa medyo logical mag-isip. So, ganun na nangyari. So, i-take na lang daw. Halimbawa, yung gift mo, gamitin mo. If yung intuition mo, tingin mo, talagang tama lang yun nangyari sa inyo, or yung paglayo mo or paglayo niya is tama lang siguro, i-treasure nyo ang inyong naging connection. Pero if ever naman natingin mo, yung intuition mo sinasabing balikan mo siya, di i-try mo. Yan naman ang sinasabi. Pero give it some time muna. Baka naman kailan lang yan and medyo galit, sobrang galit pa, mga ganyan. Pero do not be so hopeful na ma-recover nyo yung relationship nyo kasi kahit papano nasaktan talaga siya. Hindi naman siya magde-decide aalis kung hindi siya talaga nasaktan. So, ganun siya ka-sensitive. So, if ever ano mo yung makaya mo, yung consequence na magagalit siya, di i-try mo, diba? Ayun. Pero, i-assess mo muna lahat-lahat and then pag finally decided ka na kung ano yung gagawin mong action, yun ang kung anong tingin ng dinidictate ng intuition mo, yun ang gawin mo. Okay? So, paalala, gabay lamang po ito, hindi po lahat angkop para sa lahat ng connections, ng separations, ganyan. So, yeah. Pwede rin to sa halimbawa ay biglang minsan kasi yung paglisan, pwede rin yung ang pinakamasakit na paglisan, yung mahal, isa pa rin yung parang ikaw ang mahal na mahal and then bigla siyang nawala, nagkasakit, nawala, mga ganyan, pumanaw, napakasakit, diba? So, yun talaga, kailangan mo daw gamitan ng logical na reason at ipagpasalamat mo and then i-take mo siya as a gift. So, yun ang tingin kong isa pang interpretation nito. Biglaan, walang ready. Walang ready sa pag-alis na mga mahal natin sa buhay. Napakasakit po niyan. Talagang hanggang sa ma-depress ka, 'di ba? Eto, what if it was easy, 'di ba? Parang kasi ang hirap-hirap nun ang hirap-hirap nun na mahal ka tapos biglang mawawala, 'di ba? Ang sakit-sakit nun. So, eto nga daw ang message ni Archangel Hope. Hope na lang na tingin ko dahil sa pangalan niya Hope
i-hope na lang na kung ano yung meron sa'yo, yun ang gamitin mo, katulad ng intuition, kung ano nararamdaman mo. Kung minahal ka, kung feeling mo minahal ka naman ng taong pumanaw or nawala sa buhay mo, deserve mo yung maramdaman na minahal ka niya for once. Diba? Hindi kasi lahat ng tao minamahal, and hindi natin hawak ang buhay nila kung hanggang kailan sila nasa tabi natin. Pero ang pinakamagagawa na lang natin dyan ay i-take natin na minahal nila tayo for that specific time, kasi hindi naman pwedeng habang buhay na nandyan sila para mahalin tayo, 'di ba? Lalo na yung mga pumanaw na, need na nilang bumalik sa Creator. So ayun, lahat i-cherish natin, lahat ng mga salitang narinig natin sa kanila, yung mga pinaramdam nila sa atin, i-cherish natin lahat yan. At sa mga hindi sa mga nasa in connection pa, i-cherish nyo na andyan pa yung partner nyo, lalo na yung mga partner na nagmamahal talaga sa inyo. Kasi yan ang pinakamasakit, yung mawala yung nagmamahal sa iyo. Yan ang pinakamasakit. Yung every moment pinapakita nila mahal na mahal ka, and then bigla na lang silang nawala. Hindi kita mabiblame kung guguho ang mundo mo, diba? Parang nakakaiyak naman to. Inaalala lang ako. So yun, so i-take mo yan as a gift, kasi at least sa in one moment of your life, may nagmahal sa'yo. Okay, if ever hindi na talaga ma-recover, kung ano man reason, halimbawa nawala siya or talagang hindi na kayang i-recover yung relationship, i-take na lang as a gift yung moment together ninyo. So ayun, mga Pisces, pwede rin sa cross watchers, sana nakapag-reflect kayo kahit papano, or may nasagot itong message na ito sa inyo. And remember, gabay lamang ito, walang ini-insist na gawin nyo to or gawin nyo yan. Gamitin ang sariling decision, free will. Lahat tayo meron yan. So Pisces, malakas ang intuition, yun lamang po. And thank you sa lahat po ng nakikinig and nag-subscribe, nag-like, comment. Salamat po ng marami. Kaya yan po ang reason kaya ako nagre-read pa rin, kasi masarap pala sa feeling yung may nakaka-resonate kahit paano, kahit pailan-ilan lang. Kaya salamat po ng marami. God bless po and have a good day.